Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob niya sa atin. At nawa ang bawat isa ay nasa mabuting kalalagayan at patuloy na nagtitiwala sa Panginoon sa situation natin ngayon. At ngayon po, pinagpala tayo ng Panginoon sapagkat tayo po ay mag-aaral ng Kanyang salita. At sa ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral, nais ko pong imbitahan kayo. Inaanyahan ko po kayo na buksan natin ang ating mga Bibles sa Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 verse 8 hanggang 19. Babasahin ko po ang ilang mga verses dito sa Hebrews chapter 11. Ang sabi po ng salita ng Panginoon ay, "By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. By faith, he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with them of the same promise. For he was looking forward to a city that has foundations, whose designer and builder is God. By faith, Sarah herself received power to conceive, even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised. Therefore, from one man, and him as good as dead, were born descendants as many as the stars of heaven, and as many as the innumerable grains of the sand by the seashore. These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them, greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on earth. For people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have an opportunity to return. But as it is, they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. And he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, "Through Isaac shall offspring be named." He considered that God was able to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. Ngayon po, pag-aaralan natin sa umaga pong ito ang buhay ni Abraham at sa kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay habang siya po ay nagtitiwala sa Diyos. Di ba po, pag may isang bata at nung tayo po ay mga bata pa, yung ating mga tatay most of the time ay nakakabanding natin, nakakasama natin. And may mga times po na yung ating mga tatay ay, nung tayo ay mga bata pa, nilalagay tayo dito sa balikat niya. No? Balikat niya, tapos tatakbo or tatalon, at kung minsan ay hagis-hagis tayo ng ating mga tatay. And may mga pagkakataon na sobrang kaba natin. Pero lagi tayong nire-remind ng ating mga tatay, nung mga bata pa tayo ay, huwag kang mag-alala, anak, sapagkat hawak-hawak ka, sasaluin ka ni tatay. Meron din mga pagkakataon na nung bata tayo, nung pumunta tayo doon sa dagat, kasama natin yung buong family, at naalala natin nung kinakarga-karga tayo ng ating mga tatay, at nung ilulublog tayo or ilalagay tayo doon sa dagat, sa tubig, takot na takot tayo. Sapagkat akala natin malulunod tayo sa sobrang lawak ng dagat, baka lamunin tayo ng tubig or lunurin tayo ng tubig. Pero again, lagi po tayong nire-remind ni tatay na huwag kang mag-alala, hawak-hawak ka ng tatay. Sa buhay ni Abraham, most of the time, he was like a child.
na kung saan natakot siya, hindi niya alam kung saan papupunta ang kalooban ng Panginoon sa kanya. And yet, nagtiwala siya sa Panginoon. Nagtiwala siya na hawak-hawak siya, karga-karga siya ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, what is faith? Ano po ang pananampalataya para sa atin? Ano po ang kahulugan para sa atin? Ang pag binabanggit natin ang salitang faith or pananampalataya. Mga kapatid, nung natanggap natin ang pananampalataya galing sa Diyos, ang ating mga buhay ay ibinigay na natin sa Diyos. Ipinagkatiwala na natin ang lahat sa atin sa ating Panginoon. Faith is believing God. Faith means trusting God in His work, and this is the basic concept of what we call faith. And from Hebrews chapter 11 verse 1 to 3, ang sabi ko ng scriptures ay, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, for by it the people of the old received their commendation. Through faith, we understand that the world were framed by the word of God, or the worlds were created by the word of God, so that things which are seen were not made of the things which do appear. So sa madaling sabi po, yung pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa atin, this becomes our eyes to see the things which are of God. And faith becomes our understanding, becomes our mind to understand the things which are eternal. Understand the Word of God, and it becomes our heart to feel and experience the wondrous works the Lord has done in our lives. Kaya naman mga kapatid, ang pananampalataya ay ang pagtitiwala, paniniwala sa Diyos at sa Kanyang mga salita that everything shall come into pass. Everything shall come into pass. Now, may mga questions po ako sa umaga pong ito na pwede nating pagbulay-bulayan. May mga questions po ako dito na pwede nating pag-isipan ng mabuti. Lalong-lalo na sa ating pagtitiwala sa Diyos. Unang-unang bagay po na pwede nating itanong sa ating mga sarili. Ang tanong ko po ay, nung tayo po ba ay tinawag ng Panginoon to follow Him? Nung tayo po ay tinawag ng Panginoon to do His will? Kamusta po ang ating response? Ano po ang ating response sa pagkatawag ng Diyos sa atin? Pangalawang question po sa umaga pong ito, do we believe that God is able to guide us sa ating journey? Naniniwala po ba tayo doon na gagabay ang Diyos sa ating paglakad? And lastly, pangatlong question po, do we believe that the God who began a good work in us shall accomplish in the day of Christ? Tatapusin ba ng Diyos ang ginagawa niya or ang ginawa niya sa ating mga buhay? Dito po may example tayo na pwedeng sundan. May example tayo na pwede nating tularan sa buhay na ito. Sapagkat ipinamalas ng taong ito ang pagtitiwala at ang pananampalataya niya sa Diyos at sa kanyang mga salita. Nabuhay ang taong ito sa pananampalataya up until iginawad ng Panginoon sa kanya ang lahat ng mga bagay na ipinangako ng Diyos sa kanya. Abraham's life was not an easygoing, lucky life. Hindi ito yung gusto natin sanang mangyari sa ating mga buhay na absence from pain. Wala pong pains, wala pong sorrows, wala pong kalungkutan, wala pong oppositions na nangyayari sa ating mga buhay na sana ito yung ating gustong mangyari para sa ating mga buhay. But pinakita dito sa story na ang pagsunod sa Panginoon is hindi madali. Hindi madali ang pagsunod sa Panginoon. And yet, ginampanan ng Diyos kung ano man ang sinabi niya sa kanyang mga
salita. Abraham believed God, and God gave Abraham what he needed. At dito makita po natin sa buhay ni Abraham, mga kapatid, kasama yung kanyang wife, kasama si Lot, at yung kanyang mga servants at lahat ng kanyang kayamanan ay kasama niya nung pagkatawag ng Panginoon sa kanya. Abraham, ikaw ay magiging blessing sa buong mundo, at sa pamamagitan mo magkakaroon ka ng anak, at sa iyo manggagaling ang aking pagpapalain. At pumunta si Abraham sa lugar na kung saan ay ibibigay sa kanya ng Panginoon. And sa conversation dito sa scriptures ay marahil magtatanong tayo, or kung tayo si Abraham, ano ba naman to ang pinasok ko? Sumunod ako sa utos ng Diyos na kung saan hindi ko nga alam kung ano ang nandoon sa lugar na ibibigay niya sa akin. Hindi ko nga alam kung kakayanin ko pang alagaan ang lahat ng aking mga kayamanan, or paano ko aalagaan ang aking pamilya. Sapagkat mag-journey kami ng malayong lugar. And then, hindi namin alam kung ano ang mga makakasalubong namin along the way. Pero makikita natin dito sa story ni Abraham, sumunod siya sa Panginoon. Nagtiwala siya sa Panginoon. Kasama niya yung kanyang buong family, his servants, livestock. Kasama niya. At alam natin na maraming mga bagay ay nag-appeared or nangyari sa buhay ni Abraham. At even yung life niya at yung life ng kanyang family ay naging risky ang kanilang pag-journey. But Abraham continued to journey because this was the plan of God. Ito yung plano ng Diyos eh. Kaya siya patuloy na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Yung buhay ni Abraham, mga kapatid, ay hindi madali. He was not maybe comfortable sa calling ng Panginoon because several times ang kanyang pananampalataya ay sinubok ng Panginoon. There are times na nag-usap sila ng Panginoon na sa pagkakataong yon, hindi niya alam yung kanyang gagawin. Sa pagkakataong yon, nag-converse siya sa Panginoon. Especially sa mga bagay na hindi niya kayang gawin. At sa mga bagay na walang-wala siya. Lahat ng mga bagay na ito ay nag-appeared sa buhay ni Abraham. Habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang journey. At alam niyo po ang ginawa ni Abraham. He puts everything to the control and providence of God. Lord, ikaw na po ang bahala sa akin. Ikaw na po ang bahala sa amin. Sapagkat hindi ko po alam kung ano ang nandoon sa lupang ibibigay mo sa akin. Hindi ko alam anong makakasalubong namin or sino ang makakasalubong namin along the journey. Lord, I believe in you. I entrusted everything into your control and providence. At may mga ilang bagay tayo na mapapansin sa buhay ni Abraham, mga kapatid. Unang-una po ang kanyang pagsunod. Sabi po sa Genesis chapter 12. Sabi po sa Genesis chapter 12 verse 4, or mag-start tayo sa verse 1. Ito po ang beginning ng calling ng Panginoon sa kanya. Genesis chapter 12 verse 1. Now the Lord said to Abraham, "Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you." Verse 2, "And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name so great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And
In you, all the families of the earth shall be blessed. And verse 4, ito po ang response ni Abraham. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he departed from Haran. And Abraham took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the people that they had acquired in Haran. And they set out to go to the land of Canaan. When they came to the homeland of Canaan, Abraham passed through the land to the place at Shechem, to the oak of Moreh, at the time Canaanites were in the land. So dito po makikita natin yung pagkilos ni Abraham sa pagkatawag ng Diyos sa kanya. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot with him. Sumunod si Abraham sa pagkatawag ng ating Diyos. Abraham obeyed the voice or the words of the Lord. He went on his journey to the promised land, where the Lord will make him remnant, and through him the world will be blessed. God will be in their midst, and they shall be God's people. Ito po ang plano ng Diyos sa kanya, kaya sumunod ang Father Abraham. Mga kapatid, it is not a blind faith na kung saan posible sa mind ni Abraham ay matanda na rin siya and marahil na panghihinaan na siya ng pananampalataya sa buhay niya. And hindi ito yung blind faith na nag-cause kay Abraham to follow the Lord. Hindi ito yon, mga kapatid. Ito yung pananampalataya na nag-cause kay Abraham to obey God. Ito yung faith na nagpa-realize kay Abraham what matters most in this life. Ito po yung pananampalataya na yun, mga kapatid. Because of faith, Abraham saw what lies behind, and he saw what beyond these things in this life. Kaya siya sumunod sa Panginoon. Remember, Abraham had almost everything. Halos nasa kanya na po ang lahat ng kanyang gustong makamtan. And most probably, na mag-agree kayo sa akin, he would be the wealthiest person that lived. Abraham has servants, livestock, and silvers and golds. May pag-aari, may kayamanan si Abraham. He can settle his life sa kanyang hometown. He can settle his family sa kanyang hometown, mga kapatid. But the question is, bakit sumunod siya sa utos ng Diyos? Bakit siya sumunod sa salita ng Panginoon sa kanya? Ano yung bagay na nag-cause sa kanya para sumunod sa calling ng Panginoon? What is the reasons? What are the reasons behind this obedience? Nung tinawag siya ng Panginoon, mga kapatid, he grabbed the calling of God. Wala nang say. At sabi diyan sa chapter 12 ay verse 4, so Abraham went as the Lord told him to depart. Grinab niya kaagad ang calling ng ating Panginoon at nagsimula na mag-journey kasama ng kanyang family. He grabbed the calling of God and went on his journey because God made him realize that there is greater thing or there are greater things than those things he obtained in this life. He saw God as his great treasure which he has never experienced before. Nakita na ang mas higit pa pala ang Diyos na kayamanan na pwede niyang makamtan. Or ang Diyos ang naging kayamanan niya na kung minsan na hindi niya pa na-experience sa buong buhay niya. Kung saan siya nililid ng Panginoon sa buhay niya nung siya ay nag-journey, he believed God. And he obeyed God sapagkat nagtitiwala siya sa Panginoon that God is able to keep him from falling. God is able to keep him from dangers. God is able to bless him
sapagkat nagtitiwala siya na hinding-hindi aalisin ng Diyos ang kanyang attention sa buhay ni Abraham. Ito po ang paniniwala ni Abraham, that God will not take away His attention from me. Kaya ako patuloy na sasandal at susunod sa kanyang mga salita. Abraham's life was fully entrusted to God Himself, for God is able to provide everything Abraham needed. God is able to protect him bilang isang foreigner sa land from threats, enemies, or dangers. And God is able to give him a child. At later on, ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan niya, i-bless ang buong sanlibutan. Mga kapatid, bakit ito nagawa lahat ni Abraham? In other words, mga kapatid, the Lord was with Abraham. Ang presensya ng Diyos ay nasa kay Abraham. At kinonfirm po ito nila ni Abimelech at yung leader ng Hittites. Ang sabi ni Abimelech ay, the Lord is with you. At ang sabi doon ng Hittite ay, you are the prince of God. Kaya ito labis na sinunod ni Abraham ang mga bagay na ito dahil ang Diyos ay nasa sa kanya. Hindi lamang po ang kanyang pagsunod ang pwede nating mapansin dito, kundi ang kanyang katapatan sa Panginoon mismo. And there are situations sa buhay ni Abraham, mga kapatid, na alam natin na sinubok talaga ang kanyang pananampalataya. Those experiences made Abraham great. At ito yung nag-cause kay Abraham para mas lalo niyang papurihan, i-enjoy ang Panginoon mismo. At most of us ay ina-admire si Abraham, sapagkat grabe ang pinakita niyang katapatan sa Panginoon. Alam niyo po, faith cost a lot from us. And Abraham paid that cost. Sumunod siya sa Panginoon. This is the cost of discipleship. Ang pagsunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, faithfulness, lagi po nating tatandaan ito. Faithfulness and fruitfulness in following the Lord is not determined or are not determined by what we acquired in this present life, but they are determined by who God is in the lives of all believers. Lagi po nating tatandaan yan. Abraham experienced famine in the land, but he continued to be faithful. Abraham experienced threats from his enemies or along that journey, and yet he continued. Abraham experienced loss, and yet he continued and believed the Lord. Abraham experienced mockery because he was childless. Abraham became weak noong mga time na yun. And yet, hindi siya tumigil hanggang siya ay na maging settled na sa utos ng ating Panginoon. He remained faithful sa Diyos. And when the Lord appeared to Abraham and commanded him to make circumcision sa kanyang buong family, then he did. He faithfully did what was commanded by the Lord. He made circumcision in his whole family, and all male servants were circumcised as a sign of God's covenant. At alam niyo po, one of the greatest things which Abraham made to prove his dependence or total dependence and allegiance to God as his master was to make his very own son as an offering to the Lord. Mga kapatid, this would be the hardest decision na ginawa ni Abraham sa kanyang buhay. It is very difficult and sad to offer his very own son, whom God's people will be started. However, he hardly remained faithful and obedient to God. Mga kapatid, he has to offer Isaac. Kailangan niyang i-offer si Isaac.
But alam natin yung story dito sa Genesis chapter 12 onwards, hanggang sa sinabi ng Panginoon na i-offer niya yung kanyang anak. The Lord provided a ram as an offering sa altar ng Panginoon. Alam niyo po yung term na ginamit doon na the Lord provided. The Lord sees actually. The Lord provides, or yung providence ng Panginoon ay present doon kay Abraham noong mga time na yon na marahil hirap na hirap siya to decide. The Lord, ang sabi niyo po sa akin manggagaling ang descendants na ibibless mo at magiging people of promise. And then, Lord, tapos i-required mo ako to offer my very own son. Napakahirap sa part ni Abraham to offer his own son. And yet, he remained faithful in obedience sa Panginoon. There are times sa ating mga buhay, mga kapatid, na maybe ito din ang way ng Panginoon sa atin. Na kukunin niya yung mga bagay na importante sa atin, kukunin niya yung mga bagay na po pwedeng magpahina sa atin, sa buhay na ito. Mga kapatid, kailangan tayong turuan ng Panginoon sa buhay na ito. At para makita niya kung gaano tayo ka-faithful at ka-obedient sa kanyang mga salita. He takes away those things which are very precious sa ating mga buhay to teach us that God is still our God. And He teaches us that He Himself alone is more to be desired than the things we acquired in this world. Ito ang gustong ipakita sa atin or ipa-experience sa atin ng Panginoon most of the time. Nakukunin niya yung mga bagay na importante sa atin para makita natin din sa ating mga sarili kung sino ba talaga ang nagmamatter sa ating mga buhay. Mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon, ang pagtiwala sa Panginoon ng ating mga buhay is yung pagsunod na walang kahit anong reservation sa buhay na ito. Na iiwan natin ang lahat ng mga bagay na ito para lamang sundan at lakaran ang kalooban ng Panginoon. Letting go those things na pwedeng magpahina sa atin would be the cost of discipleship. We must believe God that He can provide everything we need above all that we ask or think. God is faithful, and His faithfulness causes us to be more like Him. At makikita po natin dito sa ating story sa buhay ni Abraham, yung promises ng Panginoon. And sa mga iilang bagay po na nalista ko dito ay yung promise ng Panginoon ay spiritually, inwardly, na experience ni Abraham. Yung kagandahan ng pagiging matapat at masunurin sa utos ng Panginoon. He blessed Abraham spiritually. Lalo na nung time na kung saan tinawanan niya yung salita ng Panginoon na Abraham, magkakaanak si Sarah at sa pamagitan mo, ibibless ko yung buong sanlibutan. And nung tumawa siya, up until kay Sarah din, nung tinawanan ni Sarah at dininay ni Sarah actually, yung sabi doon sa scriptures. At ang sabi ng Panginoon sa kanila ay, is anything too hard for the Lord? May mahirap ba sa Panginoon? Or mahirap ba para sa Panginoon ang kalooban ka ng anak? Ito yung na-experience ni Abraham na, Lord, You have so much blessed me above all that I ask or think. Ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Pangalawa po, yung pagiging great. God commended Abraham. Blessing sa kanyang family. Yung provision.
yung power ng Panginoon ay pinakita din sa kanya. At until yung rest in God's presence ay natikman ng ating father Abraham. Abraham, again, mga kapatid, Abraham received God's promises. Abraham stayed, he remained faithful and obedient sa salita ng Diyos, and God rewarded him. Abraham received everything na kanyang hinihingi or kinakailangan sa buhay niya. God never failed Abraham. What He has said to Abraham, mga kapatid, the Lord made it. The Lord worked everything for Abraham. He was with Abraham even to the end of Abraham's life. Mga kapatid, as I close, nais ko pong iwan yung ilang mga bagay po sa atin sa ating pong pagtatapos. Unang bagay po na pwede nating ibaon or baunin sa buhay na ito habang tinitingnan natin yung story ni Abraham. Obedience to God by having faith in Him is not about getting what we want from Him. Again, ulitin ko po, obedience to God by having faith in Him is not about getting what we want from Him. But it is about getting God Himself as our ultimate treasure in this life. Pangalawang bagay po, our lives would be painful. Our lives would be painful, opposed, threatened, and restless sa buhay na ito. And yet the life we live, listen to this mga kapatid, the life we live now is absolutely and surely secure in the hands of our loving Father. Trust and obey, and He will do His best for us. And lastly, pangatlong bagay po, God's promises are very sure. He is our covenant-keeping God. At huwag po tayong matakot sumunod sa utos ng Diyos sapagkat ang kanyang salita ay nasa sa atin. Nawa po ay patuloy tayong tiwala sa ating Panginoon habang tayo ay nagtatapat sa Kanya. Lagi nating isipin na walang hihigit na anumang bagay dito sa lupa kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya naman mga kapatid, bago ko po wakasan ang ating pong mensahe sa umaga pong ito, nais ko pong i-share sa inyo ang isa sa mga kinakanta natin sa church, Trust and Obey. Sabi po dito, when we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smiles quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, nor a sigh nor a tear can abide while we trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, but a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He bestows, or for the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Mga kapatid, trust and obey. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, salamat po sa umaga pong ito for allowing us to hear your words. And thank you for the life of Abraham, na kung saan marami mang doubts ang nakumit niya sa inyong mga salita.
Ba't patuloy siyang nagtitiwala sa inyo, O Diyos? Sapagkat ikaw po ay makapangyarihan. Ikaw po ay matalinong Diyos. At alam niyo po ang plano ninyo sa aming mga buhay. Lord, thank you for calling us to be your sons and daughters. At patuloy naming hinihiling sa inyo na samahan niyo po kami sa araw-araw. At ang aming mga buhay ay gawin niyo pong magandang at kapuri-puring pag-aalay sa inyo. O Diyos, kayo lamang ang maging hari sa aming mga buhay. Kayo lamang ang maging guide sa aming buhay sapagkat wala po kaming kakayanan to survive. Wala po kaming kakayanan to feed ourselves. Wala po kaming kakayanan to learn on our own. Sapagkat sa inyo po nanggagaling ang lahat ng tulong. And thank you, Lord, for being present sa aming mga buhay every day. And Lord, patuloy ka naming pinupuri, pinasasalamatan sa patuloy niyo pong katapatan sa aming mga buhay. O Diyos, muli, thank you so much for your love. And all these things we ask and we pray. In Jesus' great name, amen.